Mga kapatid, kay Kristo, mapagpalang umaga po sa ating lahat, mapagpalang araw ng pagsamba. Lahat ng excited na mag-aral, lahat ng excited na magpuri sa Panginoon, pakisabi po ng malakas, Amen. Amen. Mga kapatid, kay Kristo, ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay matatagpuan po sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, mga talata 46 hanggang 55. Lucas, Kabanata 1, mga talata 46 hanggang 55. Samahan niyo po akong basahin ang ating batayang teksto. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinlahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan. At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Mga kapatid, kay Kristo, ito ang salita ng Diyos. Pagpalain ang bayan ng Diyos. Amen. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay binigyan mo ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong salita. Sa oras na ito, dakilang Diyos, inihiling namin na samahan mo kami, bigyan ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo. Tinataboy namin, dakilang Diyos, ang anumang panganib, anumang pinaplano ng kaaway. Lord, we claim and declare victory sa oras na ito. Ikaw po ang maging sentro sa aming pag-aaral. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Mga kapatid, kay Kristo, kumusta po kayo? Dalangin ko na nasa mabuting kalagayan kayo at patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos. Mga kapatid, second Sunday of December and third Sunday of Advent. Mga kapatid, kay Kristo, napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon. Ito po ay awit ng pagpupuri ni Maria. Mga kapatid, ano yung mga awit na gusto nating ilaan, ibigay, kantahin, awitin sa ating Diyos? Last time po, kahapon ay tinanong ko yung mga kabataan, ano yung paborito nyong kanta? At isa-isa po sila ay nagbigay ng mga paboritong kanta. At nagpapasalamat tayo dahil ang gaganda po yung kanilang ibinigay. At nagbigay din sila ng konting reflection sa mga awit na iyon. Mga kapatid, isa sa mga paborito kong awit ay ang Christ is Enough ni Chris Tomlin. Ang ganda ng lyrics ng kantang iyon. Ang sabi doon sa bridge, I have decided to follow Jesus, no turning back.
I have decided to follow Jesus, no turning back. Mga kapatid, sabi ko kanina, ang ating batayang teksto sa araw na ito ay ang awit ng pagpupuri ni Maria, o pinamagatan ko pong The Magnificat. The Magnificat. Ang ibig sabihin po ng salitang Magnificat o The Magnificat ay my soul magnifies the Lord. My soul magnifies the Lord. At ito po ay power of praise, awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Mga kapatid, paano natin may papakita yung ang ibang salin po ng magnifies ay bless or praise. My soul will praise the Lord. O my soul praise the Lord. Mga kapatid, ulitin ko po, paano natin mapapapurihan ang ating Diyos sa ating mga kaluluwa? O bakit natin pinapupurihan ang Diyos? Madami pong mga bagay na ginagawa natin para mapapurihan ang ating Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagti-church, pagbibigay ng ikapu at pangako sa Diyos at sa kanyang gawain, pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Yun po yung mga basic na ginagawa natin. At mga kapatid, yung pagtulong din sa ating kapwa, yung mga nangangailangan ng tulong, yung pagpapakain sa mga nagugutom, pagpapainom sa mga nauuhaw, pagbibigay ng damit o ng kasuotan, pagdalaw sa mga kapatid natin na nasa kulungan, pagdalaw sa mga may sakit, mga kapatid. At sa oras na ito, pag-aaralan natin kung bakit dapat nating papurihan, sambahin ang ating Diyos. Una po, dahil He is faithful. God is faithful. Ang sabi dito sa ating teksto, ang aking spirito'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya akong kaniyang abang alipin. Mga kapatid, ito yung lagi nating nararanasan. Hindi lamang po kay Maria, nararanasan din natin ang paglingap ng Diyos, ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Patuloy niya tayong iniingatan, pinagpapala at ibinibigay yung pangako niya sa atin. Laging tapat ang Diyos, kaya we need to magnify His name. Our soul magnifies the Lord. Pangalawa, mga kapatid, kung bakit dapat nating purihin ang Diyos, because God is holy. God is holy. Sabi dito, ang kanyang pangalan. Mga kapatid, napaka-banal po yung ating Diyos na siya po ay holy, righteous, at laging tama po yung ating Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon. Pangatlo, my soul magnifies the Lord because He is powerful. He is powerful. Mga kapatid, sabi dito, sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan ng ating Diyos. Yung ating mga problema ay He turns our trials into triumph. He turns our sadness into gladness. He turns our sorrows into joy. Mga kapatid, ang Diyos ang higit na makapangyarihan. Kailangan nating sambahin at papurihan ang kanyang pangalan. Then lastly po, my soul magnifies the Lord because He is merciful.
Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng sanilahing may takot sa Kanya. Yung habag ng Diyos ay lagi niyang binibigay sa atin, sa lahat ng mga anak niyang nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. Mga kapatid, ang Diyos ay mahabagin sa lahat ng panahon. Ito po ang ating konting reflection po sa ating pinag-aaralan ngayon. The Magnificat. Ito yung power of praise. Mga kapatid, ang challenge sa atin ngayon ay we need to magnify God's name. Lagi nating papurihan, lagi nating sambahin ang dakilang pangalan ng Diyos at buong puso tayong maglingkod sa Kanya. Tapat po dapat tayong maglingkod sa Kanya dahil Siya po ay hindi nagsasawang iparanas, ipadama ang Kaniyang pagmamahal sa atin. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat dahil nakapag-aral po kami ng iyong salita. Tunay nga po na napakabuti mo sa amin. At yung declaration of faith namin, dakilang Diyos, our souls magnify your name. Laging maitaas ka sa aming buhay. Kung paano naglaan ng awit ng pagpupuri si Maria sa iyo, ganun din po ang gagawin namin. Kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo. Nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at Amen. Mga kapatid, kay Kristo ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos.